Ito pa ho ang mas matindi. Katibayan Sara Duterte, hindi makakalabas ng kulungan sa kaso na plunder. Walang pansamantalang kalayaan, kaya't kulungan ang bagsak. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan. Na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-bailable. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, wala nang lusot ito. Walang kawala. Sara Duterte, kulungan ng bagsak sa kasong plunder. Walang piyansa ang kaso. Hindi po makakalabas ng kulungan pansamantala. Nobel recommendation, mga mahal, kung taga-subaybay. Naku po, ay heto na. Ito na po ang hinihintay ng taong bayan. Ang makita sa kulungan si Sara Duterte tungkol dito sa kaso ng confidential funds na plunder, Nobel recommendation, walang piyansa, walang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Nako, at kapag may pagkakataon po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, inaanyayahan ko pong samahan nyo ako. Panoorin, pakinggan itong resibo, katunayan na kulungan ang bagsak ni Sara Duterte. Dito sa kasong plunder, mga kaibigan. Any reaction? Bago ko po ibahagi sa inyo, gusto ko munang hingin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na itong si Sara Duterte ay makulong dito po sa kaso na plunder? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto, shout out po sa lahat. Advance Merry Christmas, mga mahal kung taga-subaybay. Eto na po. Is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po na iyan po mga kaibigan, si Congressman Luistro. Ito ay iniidolo ko din sa kanyang magagandang gawain at magandang prinsipyo pananaw po. But anyway, ito po at itong naririnig nyo, hindi po ito chismis, hindi po ito kuro-kuro lamang ng isang membro ng Quadcom. Nagbabatay po sila sa ebidensya. Data po at sa puntong ito ay inilahad po nila ang rekomendasyon laban ho sa mga kasangkot ni Sara Duterte, laban din mismo sa kanilang amo na si Sara Duterte na kasong plunder. Wala pong piyansa yan. Walang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Ito pa ho, bibigyan po natin ng complete details maya-maya lamang. Gusto ko munang ibahagi sa inyo ang kaukulan na mainit na painit dito ho tungkol sa kaso at ikakaso kay Sara Duterte. Natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya.
pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na nawala sa database ng Philippine Statistics Authority. Nako, narinig nyo po yun? Nakakahiya ka naman sa Radyo Duterte. Imbis sa halip na ikaw ang aming huwaran bilang pangalawang mataas na hinalalang taong bayan, ikaw ang dapat naming susundin sa magagandang asal. Ay kita nyo ang pinapakita niya? Para lang makakuha, makakulimbat, makapandarambong ng pera ng taong bayan ay gagawa ng piking resibo. Subalit hindi yun nakalusot. Hindi po ako may sabi. Ayon po sa lumalabas sa investigasyon. Ito pa ho ang mas matindi. Katibayan sa Radyo Duterte, hindi makakalabas ng kulungan sa kaso na plunder. Walang pansamantalang kalayaan, kaya't kulungan ang bagsak ni Sara Duterte. Naku po. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair? Sa ilalim po... Ito na ho ang tinutumbok natin. Ang kasong plunder kay Sara Duterte. Ilang taon sa kulungan si Sara Duterte. Bakit siya hindi makakalabas ng kulungan si Sara Duterte? Dito sa kasong plunder, nako, ito ang katibayan, mga kaibigan, na kulungan ang bagsak ni Sara Duterte. Ito po. Ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, nakasaad dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty... Nako ho, ay sobra-sobra pa ho. Sa kasong plunder, itong ginawa ni Sara Duterte. Dahil humigit kumulang kalahating bilyon ho dito ang pinag-uusapan. Kahit ilang plunder ho ang ikaso kay Sara Duterte, ay mayroon pong ika nga po ay matibay na ebidensya. Ito pa po, mga kaibigan, ilang taon makukulong si Sara Duterte. Mas mabuti pa ho ay pakinggan natin, unawain dito ho sa ibabahagi ko po sa inyo. Dahil Sara Duterte hindi na makakalabas ng kulungan, walang pansamantalang kalayaan habang nililitis po ang kaso. Ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-bailable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen.
Ayan po mga Next slide, kaibigan, maliwanag ho. Maliwanag ho diyan sa binahagi ko po sa inyo. Napasok at sobrang pasok ang kasong plunder kay Sara Duterte at inilahad din po diyan kung ilang taon makukulong si Sara Duterte at nabanggit nga po na habang buhay makukulong si Sara Duterte na disqualified rin po na tumakbo sa anumang posisyon. Iyan ho ang sinasaad dito po sa binahagi ko po sa inyo na recommendation ho ng investigasyon na nangyayari ho dito ho sa confidential funds laban kay Sara Duterte. Nako po, ay matindi ho ito. Mga kaibigan, any reaction diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Kapag may pagkakataon po kayo, pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Isang like ko sa video na ito. Please support to sa aking second YouTube channel, Andy's Vlog. At siyempre itong aking main YouTube channel. Huwag pong kalimutan i-subscribe. Ito po ang dalawang ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.